Hello, good evening mga friendship. Good morning, good evening. Mga friendship, pag-usapan natin yung ah, yung mga mga boys. 'Di ba yung mga boys, mga father, uncle, tiyo, kapatid, pinsan, yan. Yan mga boys natin. Pag-usapan natin ang kanilang kalagayan, yung mga boys. Sa ating mga boys, mga friendship, sila yung madali matukso sa matukso sa mga bisyo, ma-impluwensya sila sa mga drugs, party drugs, marijuana. Kasi habang kasi sila nasa mga barkada nila, nagiinuman. Yung mga nagiinuman, may mga experience na yan. Alam na nila yung kalakaran ng mga bisyo, lalo na sa shabu, sa marijuana. Kasama nila yan sa pag umiinom sila ng alak. Oo. Yan ang nalalaman ko. Yung mga naman, mayroon ding mga mga katulad ko na bakla, nagbibisyo din. Mayroon ding mga babae nagbibisyo din, na impluwensya sa sa mga kainuman, barkada, disco, sa borol, yung lamay, tapos birthday party, wedding, o mayroong ganun na nagiinuman yan sila sa mga party. Yan. Lalo na siguro doon sa mga mayroong mga may kaya, mapera, hindi nila alam yung gagawin nila kung paano gamitin yung kanilang pera. Oo. Kasi alam mo mga friendship, ang kasi, ang Panginoon natin, binigyan tayo ng isipan, puso, brain, lahat na, kamay, lahat ng organs mayroon nagpa-function yan sa atin lahat pag binigay ni God. Yan, pinagkatiwala sa iyo na dapat gamitin mo sa mabuti. Huwag kang impluwensya sa mga taong may alam sa droga, mga bisyo. Kahit inaalok ka, kailangan pwede mong hindian, pwede mong ayawan, kasi hindi ka pwedeng diktahan ng mga barkada mo na ganito ang kasarap na gamitin na bisyo. Oo. Kaya nga binigyan ka ni Lord ng isip at puso para ma-determine mo kung ano yung masama, mabuti, i-determine mo siya na ay yung inaalok sa akin ng kaibigan ko or barkada, masama yan, nakakasira yan. Yan, mayroon kang determination. Ibig sabihin, yung binigay sa iyo ni Lord na brain, mata, ilong, gamitin mo yun. Tainga, hearing, alam mo kung ano yun, yung masama at saka mabuti. Kaya yan friends, kailangan
pag-isipan mo ng mabuti. Oo. Dapat hindi ka basta-basta tikim ng tikim kasi pinagkatiwala na ni God sa iyo yung katawan mo para kung alin ang mabuti, alin ang masama, para i-balance mo yan, friends. I-balance mo. Halimbawa, ito ang masama, ito yung mabuti. Huwag ka pumunta dito, masama yan. Dito mabuti. Tapos, huwag ka magpa-impluensya sa mga barkada mo kasi may pamilya ka, may anak ka, may anak kang babae. Tapos, papuntahin mo sa bahay yung mga kaibigan mong nagdodroga, nagparty drugs. So, ang pamilya mo kawawa kasi once na wala ka, ang bibiktimahin niya yung mga anak mong babae, yung pamilya mo. Kasi yan sila ng lagim, yung mga gumagamit ng droga. Kasi wala na yan sila sa isip. Zero balance na, parang nababaliw na yung gumagamit ng mga party drugs, mga shabu. Na yan sila, wala na sa isip. Kahit sino na lang bibiktimahin nila. Wala na silang kumpare, kaibigan or Basta pag ginusto nila, gusto nila yun. Oo. Para na silang mga zombie. Wala na sa tamang isipan. Wala na sa kanila ang Panginoon. Oo. Lango na sila sa droga, ang utak nila. Kaya mga friendship, yun talaga ang delikado sa atin. Ang tao mismo papatay sa atin. Kapwa tao ang papatay sa atin. Oo. Kasi na-impluwensya sila sa droga, party drugs, marijuana. Kaya delikado talaga yun. Kailangan pag-isipan natin ng mabuti. Kasi ang Panginoon, si God, binigay na sa atin lahat. Nandyan na sa atin lahat. Depende na lang sa iyo yung kung paano mo i-manage ang iyong sarili doon sa kabutihan. Ay kung minamanage mo yung sarili mo sa masama, makapinsala ka ng ibang tao. Mismo anak mo or mga kaibigan mo or mga magulang mo or sa new generation, makapinsala ka dahil na-impluwensya ka sa masama, sa masamang gawain, masamang paggamit. Oo. Ganyan ang isipin natin. Isipin mo, si God, binigay na sa atin lahat yun. Gusto niya, ang lahat ng binigay sa'yo, i-manage mo sa mabuti, sa gawa, sa iyong kapwa. Huwag kang manakit, ganun yun. Kailangan, bawal tayong pumatay. Oo. Yung mga kasi, sa droga, yan. Gusto nilang tumikim ng sex. Kahit anong makita nilang tao, parang gustuhin nila. Pwede nilang patayin, ganun. Para makatikim lang sila. Ganun ang isip ng nagdodroga. Kaya, nagagalit si God sa atin pag ganyan. Kasi, hindi mo minanage yung sarili mo sa kabutihan. Minanage mo yung sarili mo sa masama. Oo. Isipin mo, binigay na sa atin lahat-lahat. O mayroon na tayong centralized na ilaw, centralized na inumin, centralized na pagkain, centralized na ilaw sa gabi, ilaw sa araw. O lahat na binigay ni God. Tayo lang ang mali. Oo. Hindi na natin minamanage ng mabuti ang ating sarili. Ganyan. Tayo lang nagpapatayan. Oo.
sinira natin ang sarili natin, sirain mo yung ibang tao. Oo. Dapat i-manage mo sa kabutihan. Ano yung kadamihan ngayon mga lalaki ang sumira sa ating sarili, sa kapwa tao. Sunod yung mga babae. Oo. Salamat mga friendship. Sana may natutunan kayo sa akin, ha. Bye-bye mga friendship. God bless and more blessing. Our abundant blessing. Thank you very much.